Breaking news mga kabayan, Yemen, umatake sa air defense system ng Amerika. Pangalawang breaking news, Philippine Army, bibili na ng American missile system. China, nagreklamo. Pangatlong breaking news, Houthis, inatake ang American warship. US warship, umatras. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sinabi ng kilusang Ansarullah ng Yemen na ang mga pag-atake ng bansa laban sa mga American targets ay nagpagulo sa mga air defense system ng Estados Unidos. Kaya naman, ito ay nagresulta sa naganap na friendly fire na nagpabagsak sa isang American warplane. Ayon sa pahayag ni Mohammed Al-Bukaiti, isang miyembro ng Political Bureau ng grupo, ang aming mga pag-atake ay nag-cause ng confusion sa fighter plane ng bansa kung saan ito ay nagsanhi ng pagbaril sa kanilang sariling aircraft. Dinescribe ng opisyal ang pro-Palestinian attacks ng Yemen laban sa Amerika at Israel, kung saan sinabi nito na naging effective ang kanilang mga pag-atake at sinabing ang kanilang strike ay nag-succeed sa pag-achieve ng kanilang intended result mula pa nang magsimula ang digmaan. Ang nasabing grupo ay nagko-conduct ng numerous strike mula pa noong October 7 ng nakaraang taon nang nilusob ng Israel ang Gaza sa ilalim ng pagsuporta ng US. Ang mga pag-atake ay tumatarget sa mga military assets ng Amerika na nakadeploy sa coastline, strategic at sensitive targets ng Yemen sa buong occupied Palestinian territories, gayon din sa mga barko ng Israel at sa mga vessel na patungo sa occupied territories. Ang mga pahayag ni Bukaiti ay naganap matapos magbanta sa Washington ang Defense Minister ng Yemen na si Mohammed Nasser Al-Atifi. Sinasabi nito na ang bansa ay may kakayahang magpalubog ng US naval fleets. Ang mga pro-Palestinian strikes ng Yemen ay nagdulot ng matinding panggigipit sa Israeli regime sa pamamagitan ng pagpuwersa sa mga vessels na gumamit ng ibang ruta na paikot sa Afrika na di hamak na mas mahaba kumpara sa normal na ruta. Epektibong isinara sa mga operasyon ang daungan ng Eilat na matatagpuan sa pinakatimog na dulo ng mga sinasakop na teritoryo. Sinabi ni Bukaiti na ang mga operasyon ay nagdulot ng economic siege laban sa rehimeng Israel at ito din ay nagdulot ng pinsala sa seguridad nito. Samantala, sa iba pang mga balita, sinabi ng militar ng Pilipinas nitong Lunes na plano nitong kumuha ng isang US Typhoon missile system para protektahan ang mga maritime interest nito, kung saan ang ilan ay nag-overlap sa regional power ng China. Ipinakalat ng US Army ang mid-range missile system sa hilagang bahagi ng Luzon noong Abril para sa taon ng Joint Military Exercises. Ngunit ito ay napagpasyahan na iwanan sa bansa sa kabila ng pangbabatikos ng Beijing na ito ay nagdudulot ng destabilization para sa Asia. Mula noon, ginamit na ito ng puwersa ng Pilipinas upang sanayin pa ang kanilang mga operasyon. Ayon kay Philippine Army Chief Lieutenant General Roy Galido, may plano daw na makuha ito dahil nakikita nila ang feasibility at functionality nito sa konsepto ng archipelagic defense implementation sa bansa. Ayon pa sa kanya, bilang isang tuntunin, tumatagal ng at least 2 or more years upang makakuha ng isang bagong weapon system ang Pilipinas mula sa planning stage at idinagdag na hindi pa ito nababudget para sa 2025. Ang land-based na mid-range capability missile launcher na binuo ng US firm na Lockheed Martin para sa US Army ay may range na 480 kilometers. Ang presensya ng armas na ito sa Pilipinas ay nagbunsod ng pagkagalit ng Beijing, kung saan mas pinataas nito ang tensyon sa mga disputed waters at disputed reefs. Kung saan, maaalala natin ang ilang mga komprontasyon na naganap sa karagatan sa pagitan ng puwersa ng Pilipinas at China noong mga nakaraang buwan. Noong Lunes, nagbabala ang China at sinabing nire-risk daw ng Pilipinas ang pagiging isang arms race sa pamamagitan ng pagkuha ng nasabing Typhoon missile system. Sa iba pang mga balita, isang nakakagulat na revelation
ang isinagawa ng Houthi sa F-18 incident sa Red Sea. Iniulat nila na tinarget ang USS Harry S. Truman at iba pang mga destroyers noong December 22. Sinabi nila na ang qualitative operation ay nagresulta ng kabiguan sa pinagsamang pag-atake ng US at UK sa Yemen. Base sa claim ng mga rebels, gumamit umano sila ng 8 cruise missiles at 17 drones sa kanilang operasyon. Ang Iran-backed group ay nagpahayag ng kanilang first shutdown sa isang F-18 jet habang ang US destroyers ay sumusubok na kumprontahin ang mga Yemeni drones at missiles. Matapos ito, sinabi nila na ang most enemy warplanes ay umalis ng Yemeni airspace at nagtungo sa international waters sa Red Sea upang protektahan ang USS Truman aircraft carrier. Dinagdag din ng Houthi na ang USS Truman ay nag-withdraw mula sa previous location nito patungo sa northern part ng Red Sea matapos maging subject sa higit pang mga pag-atake. Ayon sa Houthi, ang kanilang mga missile, Navy at Air Forces ay inatake ang aircraft carrier. Ang shocking incident na ito ay kinumpirma ng Pentagon ngunit sinasabi na ito ay isang friendly fire. Ayon sa Pentagon, hindi sinasadyang mabaril ng US Navy ang kanilang sariling FA-18 jet sa Red Sea. Ang nasabing FA-18 ay na-shutdown ng isang guided missile cruiser na USS Gettysburg matapos itong mag-take off mula sa USS Harry S. Truman aircraft carrier. Malapit na raw ang katapusan ng modern Chinese state. Ang People's Republic of China ay may 5 o baka 10 taon na lang bago bumagsak. Ito ang prediction ni Gordon G. Chang, isang American lawyer, sa kanyang 2000 book na The Coming Collapse of China. Simula noon, marami ng authors, journalists at analysts ang nagsabing mangyayari ito. Pero guess what? Hindi bumagsak ang China. Taon-taon, ang mga prediction ay nawalan ng kabuluhan. At sa halip, mas lalo pang lumakas ang China hanggang ngayon. Ngayon, unti-unti nang lumilitaw ang mga bitak. Bumabagal na ang Chinese economy, tumataas ang discontentment ng mga kabataan, at habang sinisikap ni Xi Jinping na higpitan ang kanyang kontrol, unti-unti naman itong nawawala. Ang dating mga haka-haka nagiging realidad na ngayon. Kaya't oras na para maghanda sa pagbagsak ng China at panoorin ang video na ito para maintindihan kung bakit ito nangyayari at ano ang susunod na mangyayari. Matapos ang ilang dekada ng espekulasyon, masasabi mong matagal na itong inaasahan. Pero hindi ito ang kwentong nais iparating ng Beijing. Ayon sa kanila, patuloy ang kanilang pagtaas at maraming tao sa buong mundo ang naniwala rito. Pero ngayon, nagkakabukingan na. Mukhang sabay-sabay nang bumabagsak ang kanilang sistema. Economic, societal, military at political. Parang gumuho ito sa loob lang ng isang gabi. Pero ang totoo, matagal nang may mga cracks. Hindi lang ito pansin noon. Pero paano nga ba nangyari ito? Isa sa mga dahilan ay ang COVID-19 pandemic. Sa loob ng maraming taon, halos lahat ng bad news tungkol sa China ay sinisi sa COVID-19. Problema sa consumer spending, pandemic daw, supply chain issues, virus daw ang dahilan, manufacturing slump, natural daw dahil sa adjustments ng pandemic. Sa madaling salita, natakpan ng COVID-19 ang tunay na problema ng China. Perpektong dahilan nga naman, pero matapos ang ilang taong lockdowns at restrictions, wala na ang tabing na dala ng virus. Kung iisipin, halos lahat ng bansa ay may kanya-kanyang krisis noong panahong iyon. Halimbawa, ang war in Ukraine noong 2022 na nag-shift ng global attention sa Europe. Ito ang pinakamalaking military conflict sa Europe mula World War II. Maraming resources at focus ang napunta rito. Dagdag pa ang tensyon sa Iran dahil sa kanilang nuclear ambitions. Sa US naman, nagkagulo ang bansa dahil sa magulong administrasyon ni Trump at sa internal focus ng administrasyon ni Biden. Sa Japan, abala sila sa remilitarization bilang tugon sa mga regional threats. Sa madaling salita, abala ang bawat bansa sa kani-kanilang krisis, kaya hindi napansin ang mga problema ng China. Bukod dito, aktibong tinatago ng Beijing ang katotohanan. Sa ilalim ng pamumuno ni Xi Jinping, naging limitado ang transparency sa data collection sa China.
Nawawala ang mga economic reports at kahit mga political biographies. Ang mga numero ay manipulated o sadyang hindi inilalabas. Ngayon, lumalabas na ang katotohanan. Pero ano nga ba ang mga palatandaan ng pagbagsak? Simulan natin sa economy. Ang consumer spending na dapat backbone ng isang capitalist economy ay patuloy na bumabagsak. Halimbawa, noong June 2024, 2% lang ang retail sales growth, pinakamababa sa loob ng 18 months. Ipinapakita nito ang pagbaba ng kumpiyansa ng mga consumer. Bukod dito, bumaba rin ang lending. Sa first half ng 2024, umabot sa 9.27 trillion yuan or 1.3 trillion dollars ang bagong deposits ng household sa China. Pero kahit may ipon, hindi ito ginagastos. Mas pinipili ng mga tao na magbayad ng utang o mag-invest sa wealth management products. Dagdag pa rito ang pagbaba ng property prices, kawalan ng job security at mataas na debt levels. Ang Chinese economy ay lumagulang ng 4.7% noong second quarter ng 2024, mas mababa kumpara sa 5.3% growth ng nakaraang quarter. Isa pang problema ay ang demographics. Bumaba ang younger population, kaya kulang sa millennials na dapat nagdadala ng consumer spending. Noong July 2024, lumabas na ang GDP growth ay mas mababa sa government target na 5%. Malaking balita ito dahil bihirang mag-fail ang China na maabot ang ganitong target, maliban noong panahon ng COVID lockdowns. Every March, ang Premier ng China ay nagpe-present ng annual growth target sa National People's Congress, isang mahalagang sukatan ng kanilang official performance. At tuwing March din, mas tumitindi ang scrutiny mula sa mga mamamayan at analysts. Sinusuri kung kaya bang abutin ng gobyerno ang kanilang ambisyosong projections. Pero dahil patuloy na humihina ang GDP projections ng China, maraming ekonomista ang nagbawas na ng kanilang forecast nitong mga nakaraang taon. Halimbawa, ang projection para sa 2024 ay bumaba sa 4.5%, habang mas optimistic ng kaunti ang 2025 na nasa 4.6%. Huwag tayong magkamali ng intindi. Sa parehong panahon, ang GDP ng US ay inaasahang lalago ng 0.9% sa 2024 at 1.9% sa 2025. Ibig sabihin, hindi naman tuluyang bumabagsak ang growth rate ng China kumpara sa ibang bansa. Pero ang bagong mga numero mula sa China ay malinaw na nagpapakita na ang dating unstoppable growth engine nila ay humihina na. At hindi ito ang inaasahan ng financial institutions. Kahit ang International Monetary Fund, IMF, ay nagkaroon ng mataas na inaasahang post-COVID recovery para sa China. Ngunit dahil sa patuloy na isyung tulad ng deflation, mababang demand para sa exports at pagbagsak ng stock market, nawala ang optimism na yon. Sa katunayan, sobrang lala ng sitwasyon, kaya maraming skeptics ang nagtatanong kung totoo ba ang mga GDP figures na inilalabas ng Beijing. Makatotohanan ba ang mga numero sa nakalipas na taon? O baka naman sadyang pinalobo ang mga ito para pagtakpan ang mas malalalim na problema ng ekonomiya? Hindi tayo sigurado. Gaya ng hindi rin sigurado ang mga analysts kung ang economic model ng China na nagdala sa kanila sa $18.3 trillion GDP ay kayang magpatuloy sa gitna ng mga dumaraming hamon. Isa sa mga pinakamalaking hamon na ito ay ang matagal ng krisis sa real estate sector. Ang sektor na ito na dating nagbibigay ng halos 1/3 ng GDP ng bansa ay ngayon nasa malaking kaguluhan. Ang malalaking property developers tulad ng Evergrande at Country Garden ay bumagsak na hindi lang nakaapekto sa domestic stability kundi nagdulot din ng panganib sa global markets. Ang Evergrande ay may higit $300 billion na utang na hindi nabayaran, habang ang Country Garden naman ay may utang na $194 billion. Ipinapakita nito ang tindi ng problema. Ang pagbagsak ng mga higanting ito ay nagdulot din ng pangamba tungkol sa solvency ng iba pang major players tulad ng bangka na ang credit rating ay halos wala na.
Malayo ito sa dating panahon kung kailan ang real estate ay simbolo ng kasaganahan at daan patungo sa social status sa China. Ilang mga dahilan ang nagpapalala ng sitwasyon. Una, isang 2024 survey ang nagsabi na mas maraming potential home buyers ang nagiging pessimistic tungkol sa kanilang job security at future earnings, kaya bumaba ang interest sa pagbili ng bahay. Pangalawa, maraming developers ang hindi natatapos ang mga proyekto, dahilan para mawala ang tiwala ng mga customer. Pangatlo, natural na bumababa ang demand sa bagong housing dahil sa tumatandang populasyon ng China. Kahit pa may mga hakbang, ang gobyerno tulad ng pagbaba ng down payment thresholds, pagpapababa ng mortgage interest rates, at pag-alis ng mga first-time buyer criteria, hindi pa rin ito sapat. Kahit ang $142.4 billion na credit support ay hindi kinaya ang laki ng krisis, kaya't nananatiling malabo ang long-term outlook. Habang bumabagsak ang property values at sales, ang epekto nito ay lumalampas pa sa real estate sector at posibleng makaapekto sa international trade, at hindi naman thriving ang China pagdating dito. Ang kanilang mga exposed supply lines at mga isyong nagmumula sa demographics hanggang political classifications ay nagdudulot ng patuloy na disruptions sa global trade. Bukod pa rito, ang administrasyon ni President Biden ay mas proteksyonista kumpara sa nakaraang mga administrasyon. Mas matindi pa sa mga patakaran ni Donald Trump. Pero ang ugat ng trade stasis na ito ay mas malalim pa. Sa loob ng mga dekada, ang economic strategy ng China ay nakatuon sa industrial production sa kahit anong halaga. Ang sobrang investment sa production facilities para sa iba't ibang sektor tulad ng raw materials, batteries at robotics ay nagresulta sa malaking structural overcapacity. Ang sobrang produksyon na ito ay nangangahulugang mas marami silang output kaysa kayang i-absorb ng local o foreign markets. Dahil dito, ang ekonomiya ng China ay nasa bingit na ng doom loop, falling prices, insolvency, factory closures at job losses. Ang lumiliit na kita ay pumipilit sa mga producer na magbawas ng presyo para mabayaran ang utang. Ang mga kumpanyang nakakaligtas ay hindi palaging pinakamabisang mag-operate. Kadalasan, sila ang may access sa government subsidies at murang financing. Simula mid-2010s, ang overcapacity na ito ay nagdulot ng destabilization sa international trade. Mas lumala pa ito noong December 2023 nang maglabas ng pahayag ang US Treasury Secretary na si Janet Yellen tungkol sa Chinese overproduction na nagdudulot ng trade imbalances. Anya, ang sobrang kapasidad ng China ay nagbabanta sa global economic stability. China is now simply too large for the rest of the world to absorb this enormous capacity. Ang economic vision na matagal nang itinutulak ng Chinese Communist Party ay tila nagre-resulta na ngayon sa pag-isolate ng China mula sa global marketplace. Dahil dito, bumaba ng husto ang industrial competitiveness ng bansa. Isang malaking dagok para sa isang ekonomiyang minsang nagbago ng global balance of power. Ang GDP ng China ay lumago ng average na 9% taon-taon mula nang magsimula ang 1978 economic reforms na nag-angat ng halos 800 milyong mamamayan mula sa kahirapan. Ang hindi mapigilang pag-angat ng China tungo sa global economic at military prominence, lalo na pagkatapos sumali sa World Trade Organization noong 2001, ay nagdulot ng kalituhan sa kanluran dahilan ng kanilang maingat na response. Lumitaw ang mga tanong, ang best days ba ng China ay darating pa o naabot na nito ang rurok nito? Sa ngayon, malinaw na ang mga hula na malalampasan ng China ang US bilang pinakamalaking ekonomiya ay hindi natupad. At sa kasalukuyang takbo, tila malabo na itong mangyari. Sa totoo lang, ipinapakita ng mga critical na indikasyon na ang labor force ng China ay umabot na sa pinakamataas nitong bilang at inaasahang bababa ito ng halos 7% mula 2025 hanggang 2050. Ayon sa IMF, kung ipagpapatuloy ng US ang paghihigpit sa technology trade sa China, maaaring lumiit ang ekonomiya ng China ng 9% sa susunod na dekada. Kahit bago pa ang pandemya,
may mga senyales na ng kahinaan ang ekonomiya. Halimbawa, ang working age population ay unti-unting bumababa ng halos isang dekada at noong 2023, nalampasan ng India ang China bilang pinakamataong bansa. Ang mga pagsisikap ng Communist Party na hikayatin ang mas mataas na birth rate ay hindi naging matagumpay, kaya't nabawasan ang dating malusog na labor pool. Bukod dito, ang tumataas na demand para sa resources ng tumatandang populasyon ay nangangahulugang mas kaunting pondo ang mailalaan para sa paglago. Dagdag pa, pagkatapos ng taon ng malawakang infrastructure expansion, nagiging malinaw ang diminishing returns. Pinapalala pa ito ng mga autocratic tendencies ni Xi Jinping na nagpapakabahala sa mga lokal na negosyante at pumipigil sa innovation. Ang crackdown sa tech sector at mas mahigpit na kontrol ng partido sa private economy ay lalo pang nagpapabagal sa kanilang paglago. Bagamat may mga pagsubok na reforma, natatabunan ang mga ito ng sobrang intervention ng gobyerno na nagre-resulta sa capital outflows at mahigpit na restriction sa investments. Habang lumiit ang workforce ng China, patuloy namang tumataas ang labor costs.